Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang invalid nga ng pagkakahuli kay Ka Eric. Kaya naman talagang sinabi nga ng mga batikang mga abogado ay talagang makakalaya nga itong si Ka Eric at Ka Badoy dahil wala nga raw silang ginawa na kamalian at talagang illegal pa ang pagkakahuli nga kay Ka Eric. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na isa lamang ang kanilang ginawa dahil nagsama-sama ang mga kongrehista na ito at lumabas talaga ang kanilang totoong kulay. Kaya maraming nadismaya sa kanilang pamumuno dahil ang matitino noon dahil sa pera ay nag-iba ang kanilang kulay. Sa kabilang banda ay gumaganti na nga itong si Kong Akop na ito dahil sa nag-leak na information na bawal nga rapat itong ipalabas di umano. Ngunit makikita natin mga kaibigan bakit nagkakaroon sila ng sekretong pagmi-meeting. Para saan ito? Para sa pangulimbat ng kaban ng bayan or para sa mga illegal na gawain? Dapat sa mga kongrehista na ito ay dapat ngang parusahan at dapat nga na imbestigahan. Kung may kamalian ang kanilang pinag-usapan ay dapat naman talagang malaman ito ng taong bayan. Sa kabilang banda mga kaibigan, talagang sumabog na nga rin si VP Sara Duterte na talagang ginagampanan naman niya ang kanyang mga trabaho. Ngunit patuloy pa rin ang pakikipagdigmaan ng mga kalaban at patuloy ang paninira ni Tambaluslos na ito, Lisa Smugs at Nicoting ng Norte na kahit nagsama-sama pa sila ay hindi nga nagpapatinag si Tatay Digong at si VP Sara Duterte. Banta pa nga ni former President Rodrigo Duterte na subukan ninyo na ituloy ang masamang planyo kay VP Sara Duterte. Ako ang makakaharap nyo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May I move that we cite former Mayor Tumang for contempt, Mr. Chair. So moved. There is a motion to cite Mayor Tumang for contempt. Mayor Tumang, alam mo naman siguro na kung malalaman namin kung sino po yung nagsabi sa inyo tungkol sa nangyari doon sa executive session, yung nagsabi po rin po sa inyo ay liable. Alam nyo rin po yun. Na siya rin po ay may dapat haharapin sa amin. Kasi bawal po na mag-reveal kung ano man nangyari doon sa executive session. Alam nyo po yun? Yes po, Your Honor. Ha? Alam nyo? Ngayon lang po, Your Honor. Pangalawa, tama ba yung narinig ko na yung taong nagsabi sa iyo ay doon kayo sa parte ng expressway nagkita after the hearing dito? In-approach lang po kami doon sa coffee shop po, Your Honor. Oo nga, pero intindihin po ninyo yung aking katanungan. Kung tama po ba yung sinabi ninyo kanina doon sa pagtatanong ni Chairman Caraps na nakita nyo at nakaharap itong taong ito doon sa parte ng expressway pagkatapos ng hearing dito nung pauwi kayo? Yes po, Your Honor. Alam mo ang pinagtataka ko, Mayor Tumang? Yung mga sagot ko ninyo hindi ko matatanggap kagad. Kasi ibig sabihin, sabay kayong umalis dito pagkatapos ng hearing, kaya kayo nagkita doon sa lugar na yun. Kasi ang sabi nyo, after the hearing kayo nagkita, pauwi kayo. Coincidence lang po, Your Honor. What a coincidence, Mayor Tumang. Nagko-copy po kami doon, nakita ako, and then in-approach lang po ako doon. So, ibig sabihin, ang impormasyon na makukuha ron, papunta rin siya norte, kagaya po ninyo.
Yes po, Your Honor. Okay, kasi immediately after the hearing, sabi po ninyo eh. So, papunti rin siyang norte. I do not know. Titingnan ko po kung sino yung mga present noong executive session. Kung sino po ang uwian ay papunta dun sa lugar po ninyo. Di po ba? Yes po, Your Honor. Hindi kaya si Deputy Speaker ang kwan? Kasi papunta kayo parehas dun eh. Pauwi dun eh. Di po ba? Hindi naman po siguro yun. Ha? Hindi ko po alam, Your Honor. Binanggit nyo yung pangalan eh. Ay, Di po ba? hindi naman po siguro, Your Honor. Sige po. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Mayor Tumang, yung ating hearing dito ay October 9. Natatandaan niyo mo ba yun? Yung petsang yun? October 9? October na ito. Opo. Pero yung press con ay October 11. Yes So po, hindi, right. walang katotohanan. Yung sinasabi nyo na pagkagaling dito, magkakape kayo, doon kayo sa coffee shop. Pagkatapos po ng hearing dito, nung pauwi po kami, nag-rest po kami doon sa coffee shop. So Sa hindi, Petron. so hindi po October 11 yung inyong press con. Hindi ko po ma-recall po yung date, Your Honor. Kasi base ho sa inyong pinost sa Facebook at dun sa GNN at saka TV44 sa Pampanga, October 11 yung inyong press con. Hindi ko po That was 2 days after our committee hearing. At sabi nyo, sa isang coffee shop sa Bulacan o sa Lakeshore? Hindi po, part of, parang Bukawi po yon, Your Honor. Hindi nyo matandaan kung ano Hindi yung ko coffee alam, shop? alam po sumasakop doon sa may Petron. Pero alam nyo po yung coffee shop, pangalan ng coffee shop? Starbucks po, Your Honor. So, kung halimbawa, doon ho, lumapit sa inyo yung tao. Nasa labas po kami ng coffee shop. Tapos Halimbawa, ina-approach ako. humingi ho tayo ng kopya ng CCTV nung coffee shop na yun. Opo, nandun po kami, Your Makikita Honor. natin yun. Opo. Sige po. This pertains to your revelation that former Mayor Tumang violated our Section 7 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. May I be allowed to ask some questions to the former Mayor, Mr. Chair? Please proceed, Congressman Akop. Mayor Tumang, totoo po ba na nag-conduct kayo ng press conference on October 11, 2023? Yes po, Your Honor. At yung press conference po ninyo yun ay live doon sa Facebook via GNN TV 44 Pampanga Channel? Hindi ko po masyadong alam kung live po kasi marami pong media noon, Your Honor. So, kung maraming media, di live. Maaari po meron maka-live. Yes, na naka-live. Doon po sa statement ng aming chairman, meron po raw kayong nabanggit tungkol doon sa executive session na ginawa ng aming committee. Doon sa issue na ito tungkol sa illicit drugs found in Mexico, Pampanga. Totoo rin po ba yun? Yes po, Your Honor. Totoo. Alam niyo po ba na bawal yung ginawa po ninyo? Hindi ko po alam kasi po yung rule po dito, Your Honor. Hindi ko po alam kaya humihingi po ako ng pasensya, patawad po sa inyo. Hindi ko po talaga alam. Pero alam niyo rin po ba, Mayor Tumang, na ignorance of the law excuses no one? Yes po, Your Honor. Thank you. Totoo bang yung sinabi po ninyo doon sa interview na yun sinabi ninyo na ang nagtatanong doon isa ay yung aming Deputy Speaker. Totoo rin po yun? Yes po, Your Honor. Yun po Ano kasi yung alam nabanggit.
Paano nyo alam na siya ang nagtatanong nun? Yun po yung sinabi ng taong lumapit po sa akin dun sa coffee shop. So, yun po yung 2 beses na tinanong yon. Sabi Question niya na po yun. 2 beses pa po tinanong. Okay. Ngayon, tinanong kanina ni Chairman Ace Barbers kung kilala ninyo kung sino yung tao na yon. Kung makita ko po, Your Honor, makikilala ko po. Kayo po ay dating mayor, di po ba? Yes po, Your Honor. Lahat po ba ng sasabihin ng tao sa inyo na hindi nyo kakilala ay maniniwala kayo at babanggitin ninyo sa inyong press conference? You have been a mayor for 16 years. At alam mo na hindi dapat sinasabi yun na wala po kayong basehan. Maliban lang sa salita ng isang tao na hindi nyo po kakilala. Normal po ba yun? Tama po kayo, Your Honor, kasi medyo nataranta lang po ako, Your Honor, dahil Pero pagkasabi naman siguro sa inyo, hindi na po kayo nataranta nung nagsalita po kayo sa press conference. medyo hindi ko na po masyadong na-filter po yung naayos po yung mga naging desisyon ko po, Your Honor. So, yun po yung excuse nyo. And then, titindigan ninyo na hindi nyo po kakilala yung tao na nagsabi sa inyo. At hindi nyo nga kakilala yung taong yon, pero pinaniwalaan nyo po lahat ng sinabi niya. Yun nga po yung nangyayari. Pero tinatanong ko po yung pangalan niya, ayaw niya pong sabihin, Your Honor. Normal po ba sa isang dating punong bayan na may nagsabi isang tao sa iyo na isang bagay, hindi mo kakilala? Kahit na anong background niya, pinaniniwalaan nyo kaagad yung sinabi at ipapublish nyo pa doon sa inyong interview? Hindi naman po, Your Honor. Hindi yun lang po ang nangyari, Mayor. Opo, kaya po humingi ako ng pasensya po. Sorry po. So yung aking mga katanungan would pertain to that operation, Mr. Chair. Please May I be allowed? continue, Congressman Ako. That operation was reported by the PDEA, NBI, and the PNP as a controlled delivery operation. And under the law, the definition of controlled delivery is an investigative technique of allowing an unlawful or suspected consignment of any dangerous drug and or controlled precursor and essential chemical equipment or paraphernalia or property believed to be derived directly or indirectly from any offense to pass into, through, or out of the country under the supervision of an authorized officer with a view to gathering evidence to identify any person involved in any dangerous drugs related offense or to facilitate prosecution of that offense. Yun po yung definition ng controlled delivery. So, in other words, it means that alam ng mga authorities na may papasok na illegal drugs. And yung pagkuhan nun is under the supervision of an authorized officer. So, in the Mexico, Pampanga incident, yung vessel nag-arrive ng September 19, 2023. And this was inspected by customs on September 23. Tama po ba, Bureau of Customs? September 22, Your Honor. September 22. 22 or 23? 22, Your Honor. 22. Okay. At nakita doon na kasi yung information na nakuha ng, I think, NBI, 50 kilograms of shabu. Tama? NBI? Yun ang information.
ibinigay sa inyo yung agent. And I think that's confirmed by PDEA. Kasi ito yung istorya. Tama? Yes, Mr. Chairman. Yes, but instead of 50 kilograms of shabu, ang nakalagay doon sa container ay 560 kilograms. Tama rin. That's correct, Mr. Chairman. Yes. In other words, sa control delivery, alam natin yung pinanggalingan. And sa report po ninyo, Thailand. Going to the Philippines, and ang consignee ay nandun sa Binondo, Manila. Tama? Yes, Mr. Chairman. Sino po yung consignee doon sa Binondo, Manila? Hindi po si Willie Ong? PDEA, pakalam nyo. O Bureau of Customs. It's Locar consumer, Your Honor. Ha? Locar consumer. Locar Locar. consumer. Locar. Yes, LOC. Locar. Hindi Willie Ong ang pangalan. Hindi po, sir. Hindi po. So, ganun po ang ang destination dapat nung illegal drugs would be a warehouse in Binondo, Manila. But correct me if I'm wrong, NBI. Hindi po doon dinala. Tama? Yes, Mr. Chairman. Dinala sa Mexico, Pampanga. Kung sa warehouse ni Mr. Willie Ong, na yun ngayon ang tinatanong kanina ng ating mga membro. Tama? Yes, Your Honor. Tanong ko po, bakit nagbago po ng destination? Mr. Chairman, the circumstances surrounding this case remains the same, Sir Chairman. It's still an active case and the undercover operative is still in play. Natanong na natin yan noong last time eh. Yes, Your Honor, but it's during the executive session. So, ang sinasabi nyo, nag-change ng... Sige, I will follow your logic, Attorney Galicia. Nung dumating po kayo doon sa warehouse ni Mr. Willie Ong, meron po bang tao doon representing Mr. Willie Ong? None, Mr. Chairman. Wala. Paano nyo naipasok doon sa loob ng warehouse ni Mr. Willie Ong kung wala po yung may-ari at wala po siyang representative doon sa loob? Paano nabuksan yung warehouse? Somebody... The guard allowed us to enter the warehouse. Sino po? The security guard allowed the truck to enter the premises. Yung security guard ng warehouse has the key to the warehouse of Mr. Willie Ong? Mr. Chairman, the caretaker of the warehouse was instructed to open the warehouse and to just allow the cargoes to be left there. And so, kanina yung sagot po ninyo, walang yung may-ari, wala yung representative ng may-ari. Ngayon po, ang sagot po ninyo ay meron palang caretaker na warehouse. Tama po ba? yes, I stand corrected, Mr. Chairman. Thank you. So, the caretaker allowed the entry of these illicit drugs into yung kanyang warehouse. Yes, Your Honor. And then, nag-antay po kayo na may darating na mag-claim po nung kwan. Nung illicit drugs. Tama? Yes, Mr. Chairman.
from September 23 up to September 27. Yes, Your Honor. Now, matanong ko po kayo, how do you expect? Paano nyo ini-expect na merong mag-claim doon? Eh, hindi naman doon ang original na pupuntahan ng droga eh. Sino mag-claim doon na inaantay ninyo? Eh, hindi naman alam ng consignee na yung kanyang inaantay na package ay pupunta doon sa Binondo, eh nandun na pala sa Mexico, Pampanga. Sino po ang mag-claim doon? Mr. Chairman, that's what we're trying to say, that there is an undercover operative in play in this particular case. Now, may I ask, when there was a change of plan from Binondo to Mexico, Pampanga, who approved the change of plan? Remember that your report was that it was a controlled delivery. Controlled dahil kontrolado ninyo. Who authorized the change of plan? Sir, the people on the ground. Are you aware of Board Resolution number 2 of the Dangerous Drugs Board? Are you aware of that? Yes, Mr. Chairman. Pidea, are you aware of that? Yes, Mr. Chairman. The PNP, are you aware of that? Yes, Mr. Chairman. What does it say about the change of plan insofar as controlled delivery is concerned? Pidea. You are aware of that, pero hindi nyo alam. Lilingon-lingon kayo sa likod eh. PNP. All operations will be coordinated with the PDEA, sir. Ang tinatanong ko, nandun sa batas yun na lahat ng operations sa illegal drugs coordinated with PDEA. That's under Republic Act 6195. Oh, pero yung controlled delivery, NBI, what does it say? It says that the Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency can authorize the Yes. conduct of controlled delivery, Mr. Chairman. And what does Section 6 of that board regulation number 2 say? Do you know? I will have to check, Mr. Chairman, the sections. I will, kasi sinagot nyo sa akin, oo, alam ninyo, you're aware of this eh. Pero ang lumalabas, hindi nyo alam. And you're not following the protocol provided for by the Dangerous Drugs Board regarding controlled delivery. At sinasabi dito sa Section 6, Mr. Chair, and I would like to quote, it's titled Changes in Operation Plan and Newly Developed Information. If a controlled delivery does not proceed on schedule due to unexpected delay, loss of the drugs, or other contraband cargo, change in location or route of the delivery, or change in intended recipient, the responsible supervisory agent or PDEA officer will relay this information and make appropriate recommendations to the Director General of the PDEA. Ang sinasabi po rito, it is only the Director General of PDEA who can change or allow the change of route. Kasi controlled delivery nga ito eh. Kaya nga tinatanong ko, paano nyo ini-expect na merong kukuha doon sa illegal drugs, doon sa Mexico, Pampanga, eh binago ninyo yung route eh. Siguro kung dumiretso doon sa Binondo, may kukuha.
That is the point that I'm trying to drive at, Mr. Chair, because kung meron sigurong kuwan dito, mag-claim doon, alam na lahat. Alam na rin yung claimant. Pero bakit niya kukunin kung mahuhuli siya? Di po ba? Kaya hindi ko po maintindihan. In-expect nila, as a matter of fact, they requested for 3 or 4 control delivery authority from PDEA from September 23 to September 27. Ako, nagtataka ako, ini-expect nyo pa na may kukuha doon. Nag-chase nga kayo ng destination eh. Paano malalaman nung kukuha yung chase ng destination nyo kung hindi siya kasali? Thank you, Mr. Chair. Sana ma-follow itong board regulation number 2 because the specific subject of that board regulation is conduct of controlled delivery operations. Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang nakaganti na nga ba si Kong Akop sa mga nag-leak ng information. Ngunit banat naman ng netizen na tila lumabas nga raw ang totoong kulay ni Kong Akop na talagang sayang ang tiwala nila sa kanya dahil nung una ay napakaganda ng kanyang imahe at bilib na bilib ang taong bayan. Ngunit nung lumabas nga kasi ang kaso ni Ka Eric ay tila nawalan nga sila ng tiwala dito dahil nga talagang may pagkabayas at talagang pinepersonal nila si Ka Eric. Ngayon nga ay maraming nakikialam at talagang maraming nagbabanta. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.